I want to call this message, Called for More. Everybody say, called for more. You are called for more. Pwede nyo bang sabihin yan sa inyong katabi with conviction and with attitude? Taasan mo na rin ang kilay, you are called for more. May napansin ba kayo sa buhay natin lately na parang yung ating kultura, our life today has been teaching us to be less and less committed. Dahil siguro sa bilis ng mga pangyayari, bilis ng panahon, ang daming instant, tuloy napakabilis magpalit at sa dami ng options, madali tayong nakakapili ng kung anong gugustuhin natin. At parang tinuturo ng ating society na okay lang maging less committed, after all, marami namang options. At maniniwala ho ba kayo mga kapatid kung sasabihin ko na yung katabi ninyo, kapag siya ay committed sa isang bagay, it shows. And what I've learned about commitment is that commitment doesn't have an on and off switch. Ang commitment, wala siyang on and off. Na kapag gusto mo mag-commit, o-on mo lang, at pag ayaw mo mag-commit, i-off mo lang. Katulad ng commitment ko kay Jenny. Nung nagpakasal ako sa kanya, ang aking commitment is sasamahan ko siya at ibibigay ko ang aking buhay for the rest of my life hanggang kami ay nabubuhay. Hindi po pwedeng sabihin kong dahil hindi ko feel mag-commit ngayon, naka-off muna ang aking commitment, at kapag feel ko namang mag-commit, i-on ko lang uli yung switch. Ang commitment, walang on and off switch. Anumang panahon, anumang season, anuman ang ating nararamdaman, ang bagay na iyong pinagkumitan ay kailangan mong panindigan. At ang Christmas po, mga kapatid, ay isa sa mga patunay na commitment ng Diyos na ibigay ang kanyang anak para sa bawat isa sa atin. Commitment ni Jesus na sundin ang kalooban ng Ama. Commitment ni Mary na yung sinabi ng Diyos sa kanya, be it unto me according to your word. Meaning, nag-commit si Mary na kung ano man ang kagustuhan ng Diyos, hindi man ito pasok sa aking schedule, hindi man ito pasok sa aking timeline, hindi ko man ito ginusto, wala man ito sa aming plano, pero dahil ginusto ng Panginoon, sige Lord, ano man ang gusto mo, gagawin ko. Hindi ko man ito nakita, hindi man ito pumasok sa horizon ng aking buhay, ang importante Lord, basta ginusto mo, gagawin ko. Kasi alam kong kapag kalooban ng Diyos, sasamahan ako ng ating Panginoon. I want to encourage each and everybody today, mga kapatid. I know you are expecting a Christmas message, but the Christmas message begins with the commitment of our Lord Jesus Christ to go down from heaven, mga kapatid, and gave His life for each and every one of us. That's why ang entire global family natin ay ini-encourage ko, mag-commit kayo sa eternal things. Wag lang sa temporal. Mag-commit kayo sa ultimate, wag lang sa immediate. Huwag nating i-fabricate ang definition ng Christianity. Huwag tayo magkaroon ng sarili nating definition ng Christianity kasi ang definition ng Diyos ng Christianity ay ibang-iba na po sa definition natin ng Christianity. Unfortunately for us, Christianity is convenience, blessings, miracles, and favor, and God included all of that when Jesus gave His life for each one of us. But Christianity involves challenges, difficulties, getting out of your comfort zone, getting out of your votes, being challenged, and have a crazy faith. Makikita nyo mga kapatid sa Deuteronomy chapter 28, pinangakuan ng nation of Israel ng isang bagay na naniniwala kung may malaking kinalaman sa ating pananampalataya sa Panginoon. Ang sabi ng Deuteronomy chapter 28 verse 12, the Lord will open to you God's good treasure. What's that? The heavens, to give the rain to your land in its season, and to bless all the work of your hand. You shall lend to many nations, but you shall not borrow. Kayo ang magpapautang, hindi kayo ang magungutang. Sabi mo sa katabi mo, may pag-asa ka pa. And next mga kapatid, sabi doon, and the Lord will make you the head and not the tail. You shall be above only and not beneath. And if you heed the commandments of the Lord your God, which I commanded you today, and be careful to observe them. How many among you wants to be the head and the tail? Sino sa inyo gusto niyo maging above and beneath? But this is a conditional blessing. Right? So magiging above and beneath, magiging head and the tail if. Nakita mo yung if? If you heed, if you follow the commandments of the Lord, your God, which I commanded you today. Meaning, your obedience will give that blessing. Your obedience will open up that blessings in your life. And unfortunately, many of us doesn't experience miracle because we fail to commit, to obey the Lord whatever it takes. Pero ang sinasabi ng Scripture, gusto niyo ba ng blessing?
And I know, alam ko, ang Christianity na saturate tayo ng name it, claim it blessing, which is a false doctrine, by the way. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, mga kapatid, hindi porket ni-name mo, makiklaim mo kagad. Hindi porket pinangalanan mo, mapapasayo. May mga bagay sa buhay natin na kailangan ng involvement, kailangan ng commitment, kailangan ng obedience natin para maranasan po natin sa ating buhay. Everybody say, obey. And what do you mean by obedience? Obedience is getting in the direction that God wants you to. Ibig sabihin, kung saan ka pinapapunta ng Panginoon, doon ka naglalakad, obedient ka. So kung ito yung path na pinapatahak ng Panginoon, dito ka naglalakad, obedient ang tawag doon, sumusunod ka. And once na lumihis ka ng konti, disobedient na yon. Because you are not going in the direction that God told you to. That sometimes, marami po sa atin, in fact, kasama na rin ako, may mga pagkakataon that we settle for counterfeit. Nagsisettle tayo sa peke. Nagsisettle tayo sa deception. Mas nai-inlove tayo sa mga opportunity kaysa sa mga purpose na inilalagay ng Panginoon sa ating buhay. Nakakalungkot, pero minsan may mga katabi tayo na nagsisettle sa downgrade. At ang nakakalungkot, di nila alam na downgrade yun. That sometimes we settle for downgrade and we don't even know what it means. That we are called to be the salt and the light. God has a purpose for our lives. Hindi ka po inayaan ng Diyos na mabubuhay dito sa mundong ito just to breathe, just to exist. No, God has a plan for you. God has a purpose for your life. Hindi aksidente na maganda ang trabaho mo. God has called you. God gave you that gift to be a blessing to other people. And let me just tell you this. I'm not expecting something from you, pero ang sinasabi ko lang, yung pagpapalang binigay sa iyo ng Diyos is intended not just for your pocket, but for others also to experience God through you, your family, your friends. Amen. You are blessed to be a blessing. You are the salt of the earth. May alat ka pa ba? You are the light of the world. Unfortunately, maraming light pundido na. God is calling each and every one of us. He is challenging each and every one of us. Obey me. Follow me. Naalala niyo si Peter? Si James, si Andrew, si John, nung tinawag sila ng ating Panginoong Jesus, simpleng instruction. Come, follow me, and I will make you fishers of men. And there's going to be a transition in your life. Following Jesus will transition and shift your life. Kailangan, may magbabago talaga eh. May magbabago sa direction mo, may magbabago sa hilig mo, may magbabago sa purpose mo sa buhay. Comprende? Si Peter, si James, and si John, si Andrew, nung tinawag sila ng Panginoon, ang sabi ng Lord sa kanila, come, follow me. So from being a fisherman, God is calling them to be a fishers of men. Big difference. Okay? So anong sabi ng scripture? Immediately they follow the Lord. Okay? Basahin natin. Ang sabi ng verse 18 ng Matthew 4, while walking in the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon, which is Peter, and Andrew, his brother, casting net into the sea, for they were fishermen. And he said to them, follow me, and I will make you fishers of men. Watch this, verse 20. And immediately, hindi nila sinabing, wait, Lord. Hindi sinabing, next month, Lord. Hindi nila sinabing, kapag convenient na lahat, kasi Christmas season ngayon, Lord, patapusin lang natin yung Christmas rush. Ang sabi ng scripture, immediately. Everybody say immediately. Lumulungkot na kagad kayo. Wala pa tayo sa punchline eh. Okay? Nagbi-build up pa lang tayo. Immediately, they left their nets and followed him. And going on from there, he saw two other brothers, James, sons of Zebedee, and John, his brother, in the boat of Zebedee, their father. They are mending their nets, and God called them. And verse 22, and immediately they left the boat and the father and followed Jesus. I hope you don't miss this. They left their boat and their father and followed Jesus. God called them to be the fishers of men. Come follow me, and I will make you fishers of men. Ano response nila? Immediately. They left their nets. Immediately, they left their father, and they followed Jesus. Kasi alam ko that you are in love with the blessings that you have. I know you love that career of being a fisherman, but there's always another level for your life. You are called for more. There is a challenge to refuse to settle for mediocrity. Alam ko nagsettle ka na sa nakasanayan mong normal, araw-araw pumapasok, 8 to 5 p.m. But God called you for more. So there is a challenge for each and every one of us to refuse to settle for mediocrity. God is calling each and every one of us not to settle for less. There is a challenge for each and every one of us to experience the best and don't settle for less in our lives.
Ang milagro wala sa pampang. Ang malaking huli wala sa pampang. Ang destiny mo nasa laot. Sabihin mo sa katabi mo, ang destiny mo nasa laot. Tapikin mo uli siya, ang destiny mo nasa laot. Stop fishing on shallow waters. Stop living aimlessly. You have a purpose. God has a plan for your life. He is calling. And by the way, your calling is exercised in the deep. Ang pagtawag ng Diyos sa'yo, mas makikita mo, mas may exercise mo kapag mas lalo ka nagpakalalim. Kaya mapapansin nyo, sa buong taon ng 2023, karamihan ng mga preaching ni Pastor Stephen, china-challenge tayo ng Lord. Kasi yung instruction ng Lord sa akin. I can preach a popular message that everyone will like para maging viral. Mas lalo kang sisikat. But I'm not called to preach what's popular. I'm called to preach the truth. And the truth involves you getting out of your comfort zone because God has a calling for your life. May pagtawag po ang Panginoon sa iyong buhay at ang destiny mo nasa laot. Ang malalaking isda nasa laot and He is calling you to that. Unfortunately, marami sa atin nakala natin yung pagsisettle natin where we are today, we call it already crazy faith. I have a crazy faith. Amen. I have a crazy. Hindi natin binibilittle yung faith na meron tayo, pero what if? Kaya mo tinatawag na crazy faith kasi yung mga nakapaligid sa iyo safe faith. So dahil lahat sila safe, nagmukha kang crazy faith. Kasi lahat sila every Sunday, ikaw may Wednesday. Crazy faith. Amen? Is that really the definition of what crazy faith means? You know, sometimes, na-realize I've been serving the Lord for 23 years. Sometimes, inakakala mo, di ba, yung grabe na yung pananampalataya mo, grabe na yung naibigay mo sa Panginoon. Until you met somebody na iniwan yung kanilang net because they are called for more. Yun nga lang, minsan masyado tayong attached sa ating mga nets. Masyado tayong takot. So let me just say this to you. Don't be scared. God is with you. Yun nga lang, minsan we are too attached to our net. Gusto ko itong pamagatang attached to your nets. Because many of us are so attached to our nets, attached to our network, attached to our net worth, attached to what the planet gives us, na nakalimutan natin yung purpose ng Panginoon sa atin. Come on now, wordplay. Come on now. Amen? So God is calling each and every one of us. Leave your tents. Ang tunay na disipulo niyayakap ang difficulty. Kasama po ang difficulty sa pagsunod kay Lord. Kasama po ang challenges sa pagsunod sa ating Panginoon. Tingnan mo si Peter. Nung tinawag siya ng Panginoon, come follow me and I will make you fishers of men. Ano sabi ng scripture? Iniwan niya. Kasi para po kay Peter, mas mahalaga si Lord kesa sa lambat. Mas mahalaga si Jesus kesa sa kanyang net. So huwag ka matakot, kapatid. Kasi may magbabago sa buhay mo. Hindi po aksidenteng patapos na tayo sa 2023. And in fact, I'm really being intentional of preaching you this because it's a strong possibility. I'm not judging anybody, ha? Hindi ako nagagalit sa inyo. Pero there is a strong possibility uuwi na kayo sa probinsya and the next time that we'll see each other is in January 7, first Sunday of 2024. And before we leave 2023, I want you to hear this message. China-challenge ka ng Panginoon to get out of your boat. Christmas season is not an excuse for us to gather lamang and to buy expensive clothes. It's not an excuse for us to party, though parties are good. Buying material things, not bad at all. Pero ito po ay pagkakataon to get out of our boat. Labanan natin ang takot natin. Labanan natin ang iya natin at alalahanin natin ang purpose natin to share Jesus wherever we are. Ang Christmas, ang Pasko ay hindi po excuse for us just to have exchange gifts. Christmas is a recognition that Jesus gave His life for you. Never failed to recognize what Jesus did for us. Tingnan nyo, si Peter, si James, si Andrew, tsaka si John, before they met Jesus, ang sabi ng scripture, they are casting their net. Si James and John, they are mending their nets. Pero nung tinawag sila ni Lord, they left their nets. Amen? Before Jesus, they have occupation. Pero after Jesus, they have a calling. Amen? So, God is asking them, okay, you have an occupation,
You have your career. You have your business. You have your family. But you are called for more. Hindi sinasabi ng Panginoon na i-neglect mo ang iyong trabaho, hindi ka na pumasok sa trabaho, boss, hindi kita susundin kasi meron mas matinding boss sa iyo, si Lord. No, that's not what we are saying. But what we are saying is that even in your career, even in your businesses, always remind yourself that you are called for more. Life is more than just eating, working, and drinking. You are called to make a difference, not just to make a living. You are called to make an impact, not just to make a living. You are called for more. So when you ask God and say, Lord, I'm gonna follow you. Lord, susundin po kita. Di ba madalas sa atin, kaya minsan mag-ingat kayo sa pinagpe-pray kasi pag sinawi nyo talaga, Lord, get me out of my comfort zone. Talagang lalabas ka ni Lord sa comfort zone. Isa sa mga dangerous prayer na mapagpe-pray mo, Lord, humble me. Hindi mo alam anong pakiramdam pag hinumble ka talaga ni Lord. Di ba? Ang hirap na. Minsan pinag-pray ko yun, sabi ko, tama na pala Lord, okay na, humble na po. Ibang level si Lord magpa-humble talaga eh. Kaya papakita niya talaga sa atin na without Him, we are nothing. Pero tignan nyo to mga kapatid, sometimes when we get out of our comfort zones, we felt frustrated with what we see instead of feeling promoted. Diba? When God lets you out of your comfort zone, madalas tayo na-frustrate, hindi natin nararamdaman yung promotion. Mas nararamdaman natin yung frustration kaysa promotion. But when God calls you to do something, tulad ko, when God called me, na iwanan yung career ko, computer-related po yung aking pinag-aralan sa college. Pero nung tinawag ako ng Panginoon, iwanan mo yung net mo. Internet. Nung pinaiwanan ng Panginoon, alam mo, akala ko, demotion. Pakiramdam ko, frustration. Kasi sino ang matinong tao na iiwan ang internet-based course habang in demand noong mga panahon ko at booming ang IT courses? Sinong may matinong isip? Sasabihin pa nga na iba dyan, anak, pinag-graduate kita para magtrabaho, hindi para magpastor. Buti na lang, yung mga parents ko supportive eh. Kasi nung tinawag ako ng Panginoon, nung una akala ko demotion, may frustration. Pero na-realize ko, hindi siya frustration, promotion siya eh. Ask me why. Bakit? Kasi nung nagtatrabaho ko sa IT department, systems administrator for 3 years. And let me just tell you this, masarap ang buhay sa IT world, mahirap ang buhay din, malaki ang sweldo, sure. Pero alam niyo ba ako noon, nung nagtatrabaho ko, I'm just working for the paycheck, for the money. Kasi malaki ang sweldo eh. Amen? And then God called me to be a pastor. Nawala sweldo. Mukhang frustration, mukhang demotion, but actually promotion. You know why? Kasi when I was working in the company, hindi lahat ganito, I have no direction, I have no cause. C-A-U-S-E. Parang walang cause, walang layunin, walang purpose. I'm just working for the money. But when I work for the Lord, kahit walang money, may investment. Kasi every time I'm being used by the Lord to serve Him, walang compensation, pero yung compassion ng Lord through the talents and giftings na ipinapagamit mo sa Kanya is helping and blessing other people. Yung sweldo ko, makukuha ko pag naubos, wala na. Pero yung pagpapastor natin, pagsaserve natin, kapag tinuloy natin, nakikita natin, merong epekto. Ito meron siyang lasting effect. Okay. Ano yung mga kapatid, before, critical ako. Maraming tao, especially the boomers, the millennials, are critical with the Gen Zs. Di ba, tayong mga hindi ako boomer, no? Yung mga boomers out there, okay? And millennials like me. Yung mga boomers and millennials, mga kapatid, we are so critical with the Gen Z. Yung sinasabi natin, mga bata ngayon, ang iiksi ng pasensya nyo. Sasabihin nila, mga bata talaga ngayon, ibang-iba kayo sa mga katulad namin dati. Naging critical din ako. Kasi sinasabi ko sa kanila, ang mga Gen Z parang ang hihina nila. Konting pagsubok lang, nadidepress sila. Konting pagsubok lang, sumusuko. Kami noon,
Grabe kami nung panahon namin. Ayan na naman, di ba? Grabe, kung panahon namin, ay talagang kahit walang pamasahe, mag-aaral. Pero sila ngayon, binigay na lahat sa kanila. Mag-aaral na lang sila, papasok na lang sila, hindi sila pumapasok. Pero kami noon, susuungin mo yung baha para makapasok ka. Kahit yung tsinelas mo, butas dito sa may okay lang, tuloy ka pa rin. Kahit na may perdible yung tsinelas mo, mag-aaral ka pa rin. Kahit walang baon, papasok ka pa rin. Aminado ako, naging critical ako sa mga Gen Z. Nasabi ko pa to the point na sinasabi ko, tingnan mo yung mga Gen Z, palipat-lipat sila ng trabaho, hindi sila makatagal kasi weak sila. Mahina sila. But you know what? Deeper and deeper, I've learned something and I've realized one thing. Hindi kasi porket palipat-lipat ng trabaho weak. Na-realize ko lang na ang mga Gen Zs nowadays, kaya palipat-lipat ng trabaho because they are finding a sense of purpose. Tamo, nag-agree yung mga Gen Z pero yung mga millennial hindi. Hindi, trying to find. Kitang-kita ko lalo yung mga boomers. Not agree, no. Weak lang talaga sila. Right? Because they find the sense of purpose. You know why? Kasi pansinin nyo, yung mga boomers and millennials, tayo before nung nagtatrabaho tayo, we are working to survive. Para may makain ka lang. Pero anong gagawin ng mga Gen Z? Yung basic needs nila, provided na. Dati pag makakapag-Starbucks ka, social ka eh. Ngayon, tignan nyo Starbucks natin, parang Jollibee. Di ba? Tabi-tabi, tapat-tapat. Grabe, sabi ko, ba't to Starbucks? At karamihan na nasa Starbucks, estudyante. And we are critical. Alam mo, nung panahon namin, great taste coffee lang kami, masaya na kami. Ngayon pa, ano pa kayo, pa Starbucks pa. Critical. Kasi tayo noon, para tayo naalala ko dati, para lang makapag-burger and fries ako, sumali pa akong paluwagan. Ganong kahirap ang buhay. Sino sa inyo nakaka-relate doon? Tapos kailangan pagpaluwagan, ikaw unang susweldo. Kasi yung pinakahuli, wala na sinusweldo yun eh. Di ba? Naalala niyo yun? Para lang ang pinakaunang kain ko sa fast food sa McDonald's, sweldo ko sa paluwagan. 24 pesos lang ang B1 noon. Ang sweldo ko, 29 pesos. May 5 pesos pa ako. Pero ano na yun, 3 back and forth na yun kasi 150 lang ang pamasahe ng jeep. Di ba? Pero ngayon, tingnan mo sa mga Starbucks. Ay, talaga, estudyante, papasok sa school. Hey, girl. May Starbucks sila. Di ba? Bakit? Kasi, kung meron na silang Starbucks, if every basic needs are provided for them, bakit pa sila mag-work? Bakit pa sila magtatrabaho? Amen? So they are not just working to survive, they want purpose. And totoo, kailangan talaga anumang ginagawa mo, may purpose. Whatever you do it for the glory of God. Kasi pag di mo nilagyan ng purpose, nakaka-boring. Pag di mo nilagyan ng purpose, magre-reklamo ka sa suswelduin mo. And I can tell you, kung tumuloy ako sa aking corporate job, hindi mapapantayan ng church yung salary na maibibigay ng church sa akin. Hindi niya kayang pantayan. Pero hindi rin kayang pantayan ng corporate job yung sayang nararamdaman ko from the inside. Yung peace na nararamdaman ko. Because whatever we are doing has a purpose. We need to have that sense of purpose. Maging purposeful po tayo sa ating buhay. Because God is calling us to get out of your comfort zone. Pag tinawag ka ng Lord sa labas ng bangka, nakakatakot. Gegewang-gewang ka because your faith will waver. Malulungkot ka, iiyak ka, mapupuyat ka, pero kasama po yan. We have to embrace that challenge. Mafo-frustrate ka, pero that's a promotion from the Lord. Tingnan mo ang sabi ng Lord kay Mary. Nung nag-appear si Angel Gabriel, greetings! You are blessed and highly favored. Tama, mga kapatid? Sinabi ng Lord kay Mary, you are blessed and highly favored. Bakit daw? Kasi si Mary ay magdadalang tao sa pamamagitan ng Holy Spirit at siya ay tatawaging Emmanuel, Jesus, Yeshua, the Savior of the world. What an assignment. Kung ikaw magdadala ng Savior of the world. Tama po mga kapatid. Pero ano ang tanong ni Mary sa verse 34? Anong sabi niya? Anong response ni Mary? Nung sinabi ni Angel Gabriel na magdadalang tao siya at papangalan ng Jesus, ang sagot niya, ang tanong niya, but how can this happen for I am a virgin? So nag-reply naman yung angel, verse 35. Ang sabi ng angel, well, ganito yan. The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you, so the baby to be born will be holy and will be called the Son of God. So nung nagtanong siya, paano mangyayari yun? I'm a virgin. Imposible namang mabuntis ako.
Pero sabi niya, don't worry. Everything is taken care of. Yung Holy Spirit ay bababa and you will conceive through the Holy Spirit. By the way, isang beses lang to nangyari at hindi na mangyayaring uli. So kung may anak po kayo, lalapit sa inyo, Ma'am, buntis po ako. Sino ang anak? Holy Spirit po. Nagsisinungaling po yan. Okay? Pero sabi niya, sa pamamagitan ng Holy Spirit, anong tanong niya? How? Pero sinagot ba siya ng angel? Yes. Ang sabi niya, Angel Gabriel, huwag kang mag-alala because the Holy Spirit will take over your womb. Now, fasten your seatbelt. I want to show you something because when I read again, because mind you, I've been preaching Christmas message every year. Not just once a year kasi minsan may simbang gabi tayo, 3 beses, 4 na beses. Let's just say 3 times a year I've been preaching about Christmas message. The same passage over and over again. And let me just tell you this. What I saw today is something that I've never seen before. Okay? So when Mary said, how can it be? Parang nagkaroon sa akin ng light bulb moment. How can it be? That's a familiar question to me. Because I remember yung relative ni Mary na si Elizabeth, na nanganak na John, na pinsan ni Jesus. Remember that story? Baog si Elizabeth, matanda na si Zacharias at si Elizabeth, pero supernaturally, nabuntis si Elizabeth 6 months ahead of Mary. So si John is 6 months older than Jesus Christ. And, ang sabi na scripture, nung nag-appear din yung same angel Gabriel, kay Elizabeth at kay Zacharias, na ang sabi ni Angel Gabriel, magbubuntis ka rin, parang familiar sa akin yung tanong na yun. Basahin natin. Ang sabi ng Luke chapter 1 verse 11, then the angel of the Lord appeared to him, standing on the right side of the altar of incense. And when Zacharias saw him, the angel, he was troubled, and fear fell upon him. But the angel said to him, don't be afraid, Zacharias, for your prayer is heard. And your wife, Elizabeth, will bear you a son, and you shall call him John. And you will have joy and gladness, and many will rejoice at his birth. For he will be great in the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink. He will also be filled with the Holy Spirit, even from the mother's womb. Tingnan nyo, puspos ng Holy Spirit, nasa sinapupunan pa lang. Verse 16, and he will turn many of the children of Israel to the Lord their God. He will also go before him in the spirit and power of Elijah to turn the hearts of the fathers and the children and the disobedient to the wisdom of the just, and to make the ready a people prepared for the Lord. No. Sabi na scripture, Zacharias and Elizabeth, alam ko you've been waiting for a son for many years. Narinig ng Lord ang inyong panalangin. So Elizabeth, ikaw ay magdadalang tao at tatawagin mo siyang si John. Tingnan niyo sagot ni Zacharias. Verse 18. And Zacharias said to the angel, how shall I know this? Both of them, they asked the question, how? Yung isa, ang sabi niya, how could this be? Virgin ako. Yung isa naman, ang sabi ni Zacharias, how could it be? Matanda na ako. Dinamay pa niya yung asawa niya. At the same time, yung asawa ko matanda na rin. How can this be? Both of them, they ask the same question, how? Pero tignan nyo, nung sinabi ni Mary, how could this be? I'm a virgin. Ang sabi ni Angel Gabriel sa kanya, don't worry, the Holy Spirit will be with you. Okay? Same question, how? Same angel, Gabriel, pero different response. Watch this. Ang sabi ni Mary, how could this be? I'm a virgin. Ang sabi ng Holy Spirit, don't worry, the Holy Spirit will be upon you. So Zacharias, nung sinabi ng Lord, si Elizabeth ay magbubuntis, ang sabi ni Zacharias, paano mangyayari yun? Matanda na kami. Tignan niyo ang response ng angel. Matatawa kayo dito. Verse 19. And the angel answered and said to him, I am Gabriel, who stands in the presence of God, and was sent to speak to you and bring you this glad tidings or good news. Verse 20, but behold, you will be mute and not be able to speak until the day these things takes place, because you did not believe my words, which will be fulfilled in their own time. Interesting, isn't it? Same angel, same response, yung isa nilambing, don't worry, the Holy Spirit will be with you. Nung si Zechariah na yung nagtanong, Lord, how? Dahil hindi ka naniwala, magiging pipi ka. What?
Interesting, isn't it? Amen? The same angel, the same house, H-O-W-S, the same house. Pareho, paano Lord? Pero iba yung response kay Mary, iba yung response kay Elizabeth. And I've never seen that before. Lord, they have the same how, pero ang sabi sa akin ng Lord, yes, they have the same how, but they have different why. Si Mary, ang purpose ng kanyang pagbubuntis is to bring Jesus, the Savior of the world. Si Elizabeth, ang kanyang purpose ay ipanganak si John that will prepare the way for the Savior of the world. Kaya si John ay ipinanganak 6 months ahead of Jesus kasi yung purpose ni John, hindi maging Savior, to prepare the way for Jesus. And look at the wisdom of your God. Ang sabi ng scripture, di ba, ginawa siya ng Lord na pipi hanggang makapanganak si Elizabeth. And if you know your Christmas story, alam niyo yung senaryo na nung tinanggap ni Mary yung assignment, pumunta siya sa bahay ni Elizabeth na kanyang relative. At maaari nagtatanong niya, totoo kaya yung sinabi ng angel? At meron ngayong patotoo si Elizabeth. Na totoo kasi kapag 6 months ka ng pregnant, kita na yun. May ebidensya na siya. Na para bagang sinasabi siguro ni Elizabeth, we don't know what happened to that conversation, pero siguro sinasabi ni Elizabeth, what the angel said to you is true, because the same angel appeared to me, and here is the result. And si Zechariah hindi ngayon makapagsalita kasi pipi na siya. And imagine niyo kung nakakapagsalita, ano kaya pwede niya sabihin? Kung si Mary nagtanong, di ko lang alam, basta sa amin, iba yung miracle namin, iba rin yung sa'yo na yan. Kasi sa amin, ganun, how could it be? Tama mga kapatid. Alam nyo minsan, may mga tao sa buhay natin na talagang kailangan manahimik for you to realize, amen, that what you are seeing is actually the hand of God working in your life. Tignan nyo mga kapatid, si Zacarias was punished, pero si Mary parang nilambing pa. Na parang sinasabi ng Panginoon, itong si Mary, teenager pa, maiintindihan ko pa kung magtatanong siya ng why. O kaya ng how. Ikaw ang tanda mo na, ngayon ka pa ba magdududa? Ngayon ka pa ba hindi magtitiwala sa Panginoon after everything that God has done in your life? You're too old not to trust the Lord. You're too mature para hindi magtiwala sa Panginoon. After everything that you went through, ngayon ka pa ba susuko? Ngayon ka pa ba matatakot? After all the storms that you have witnessed? After all the miracles that God did sa iyong mga mata? After all the challenges na naranasan mo sa iyong buhay? After all the doors that God opened in your life, ngayon ka pa ba? Tahimik! Amen, mga kapatid. Because God wants you to realize something. Teenager ka man, o matanda ka na, God is able. God is able. God is able to do immeasurably above and beyond what you could think. Pero pareho din silang natakot eh. Kasi pareho silang sinabihang, don't be afraid. Ba't naman sila sasabihang, don't be afraid, kung di ka naman natatakot? Don't be afraid. Hindi po ako takot, Lord. What? Sabi sa kanila, don't be afraid. And unfortunately, there are many people in our generation. Let me just rephrase that. We have a lot of scared saints in our generation. Naalala ko yung sinabi ni David sa Psalm, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I be afraid? That's a strong word. Sino ang aking kakatakutan? At kung meron mang tao na may karapatang sabihin sino ang dapat kong katakutan, si David yun. After everything that he had experienced. Sa kamay ni Goliath, hindi siya natakot. Sa kamay ni Saul na hinanting siya at gusto siyang patayin, hindi siya natakot. Sa kamay ni Absalom na kanyang anak, hindi siya natakot. Sa kamay ng mga soldiers na hinahunting siya dahil sa nangyari sa Siklag, hindi siya natakot. Bakit mga kapatid? David is a living testimony that there is nothing in this world. Sometimes you have nowhere to hide, nowhere to run, but there's always the Lord, who is your refuge and your strength, the very present help in times of your trouble. Ngayon pa ba tayo matatakot mga kapatid? I've seen so many mountains that God has moved. I've seen so many prayers that God answered. I had a glimpse of the miracles that God did in my life. He has made so many things in my life. Hindi ako matatakot. I will continue to believe that nothing shall be impossible with our God. Si Elizabeth matanda na. Si Mary bata pa. Ang future ni Elizabeth patapos na. Ang future ni Mary nagsisimula pa lang.
Pero magkaiba sila. Kasi yung conception ni Mary, supernatural. Yung conception ni Elizabeth is through his husband pa rin. Matanda na sila pareho, nagbuntis si Elizabeth. Pero bago mabuntis, kailangan pa rin ng seed kay Zacarias. Iba yon kay Mary. Kasi walang necessarying seed na galing kay Joseph. Kaya nga immaculate conception. Kasi yung kanyang conception, immaculate, divine. Purely divine. Walang involvement ng tao. Pero parehong milagro. Kasi hindi naman natin pwedeng sabihin hindi milagro yung nangyari kay Elizabeth. Kasi matanda na nga eh. Baog pa nga eh. Pero nanganak pa in her old age. Kung ngayon yan mangyayari, tingin ninyo hindi mababalita sa TV Patrol? Mababalita yun sa TV Patrol. Biruin mo, 80 plus ka na, nanganak ka pa. Wow, powerful woman. Tama? It's a miracle. No, pastor, it's code saver. It's a miracle. Pero yung miracle na yon involves human contribution. Conditional. Amen? So may mga miracle sa buhay natin na purely God. May mga miracle sa buhay natin na kailangan ng intervention. May mga miracle sa buhay natin na purely divine intervention. Ibig sabihin, nakialam ang Diyos. Pero may mga miracle sa ating buhay na kailangan makialam ka rin kahit nakialam ang Diyos. Hindi naman po pwedeng gusto mo ma-promote, di ka nagtatrabaho. Yung promotion, milagro. Pero yung promotion, mangyayari sa buhay mo kung magko-contribute ka, lagi ka papasok. Yung healing na pinagpipray natin, posibleng mangyari yung miracle na yon, hindi lang, Lord, pagalingin mo ko habang kumakain ka ng crispy pata. Diba? Sometimes you have to change your diet and watch what you eat in order for you to receive and experience that miracle. But both of them are miracles from the Lord. Are you still with me, mga kapatid? Ano ang gusto ko sabihin? Parehong milagro, but there is more than the natural things that we see. Kailangan maniwala ka, kapatid, na hindi lang yung nakikita mo sa panahon ngayon, yung schedule mo, yung career path mo. Huwag mo lang tignan yung natural. Lagi mong i-consider na ang Diyos ay may capacity and capability to do immeasurably beyond what we could think or imagine. Na hindi porkit wala kang nakikita on the outside, wala nang ginagawa ang Panginoon. Most of the time, God is up to something in your life. And one of the greatest ability that every Christian should learn is our ability to discern that God is up to something. Kahit na hindi natin nakikita ngayon, God is up to something in our life. Huwag ka ma-discourage, hindi porkit wala kang nakikitang resulta. Si Elizabeth and Zacarias, siguro sumuko na sila, ang tagal nila nagpe-pray, wala eh. Parang si Abraham and Sarah, ang tagal nila nagpe-pray. Kaya nung binigay ng Lord, natatawa sila eh. They started to laugh because sometimes, yung pagkilos ng Panginoon ay ibang-iba sa ating mga pagkilos. Tama po ba, mga kapatid? Pero sinasabi ng Panginoon sa atin, kapatid, may pagtawag ang Panginoon sa atin, there is more, there is more, there is more. Pero kung mapapansin nyo, mga kapatid, sa story ni Zechariah at ni Elizabeth, pinag-pray nila yung blessing na yun. Pero kay Mary, hindi niya pinag-pray yung ibinigay sa kanya ng Diyos. Pinag-pray ba ni Elizabeth and Zacarias? Yes. Look at this verse, in verse 13. But the angel said to him, don't be afraid, Zacarias, for your prayer is heard. So ibig sabihin, si Zacarias at si Elizabeth, matagal silang nagpe-pray, binigay naman ng Lord yung sagot sa kanilang panalangin. Miracle? Yes. Blessing? Yes. Pero there's another form of blessing. Hindi yung mga blessing sa buhay natin, hindi lang yung mga bagay na pinag-pray mo. Pati yung mga bagay na hindi mo pinag-pray. Kaya ring ibigay ng Panginoon. Both are miracles, pero magkaibang pamamaraan ng ating Panginoon. Sino sa inyo, ang mga kapatid, ang makakapagpatunay na may mga blessings sa buhay ninyo na hindi bunga ng inyong panalangin? In fact, may mga blessings sa buhay ninyo na bunga ng panalangin ng tatay at nanay ninyo sa inyo. May mga blessings sa buhay ninyo na bunga ng panalangin ng mga anak ninyo, ng mga kaibigan ninyo, ng pastor ninyo. Amen? In fact, mga kapatid, I'll be very bold to say this, may mga blessing sa buhay mo na bunga ng panalangin ko sa inyo. Pero may mga blessing din sa buhay ko na hindi dahil nag-pray ako, kundi dahil sa mga pagpe-pray nyo sa buhay namin ni Jenny. Ibig sabihin, mga kapatid, huwag nating suko ang ipanalangin ng isa't isa.
Huwag natin suko ay panalangin at idulog sa Panginoon ng isa't isa. You don't have to go through this life alone. Hindi kailangan ikaw lang ang nananalangin. May mga tao na mananalangin para sa iyong katagumpayan. Na habang si Joshua ay nakikipaglaban dun sa Amalekite sa baba ng bundok, si Moses nasa taas, kasama ni Aaron and Hur, itinataas yung kanilang kamay. Kapag tinaas ni Moses ang kamay niya, nananalo si Joshua. Kapag binaba, natatalo siya. So salamat sa Panginoon sa buhay ng mga tao na habang nakikipaglabang ka, merong nandun sa taas at nakikipanalangin sa iyo. At sinasabi na, Lord, pagpalain mo ang buhay ng taong ito. Lord, iahon mo siya sa kanyang challenges sa pinagdadaanan. You know why? Because both ways, prayer mo man o hindi mo pinanalangin, God is able to give it to you. In fact, yung isa blessing, yung isa assignment. Kasi minsan yung assignment ng Lord, hindi natin tinuturing na blessing. As I've said, nung tinawag ako ng Panginoon, akala ko yung pagpapastor is just an assignment. I've never thought that being a pastor and obeying the Lord is the real blessing of my life. I kept on wondering, how many of us are not experiencing the blessing of God? Kasi nagsettle ka na, assignment lang yan. Pahirap yan. Busy ako eh. Tsaka na ako magsiserve, pastor. Masyado akong busy ngayon. Kasi akala natin yung pagsiserve, yung pagfo-focus sa eternal things, yung more ng Lord from us, dagdag lang yan sa schedule ko. Yeah, I'm called for more. But my calendar, punong-puno na. I don't have space for more. Baka mapagod lang ako ng sobra. When in fact, yung more na yon, yung assignment na yon, pag yun ang sinunod natin, actually that will fix the uneasiness in your heart. That will fix the burden that you've been struggling for many years. That could fix. It's not an additional agenda on your schedule. That's the main idea, the main agenda of our life. We are called to make a difference. Hindi mo kailangan bitawan ng iyong trabaho. Ang sinasabi lang ng Panginoon, ang pagkita ng pera, hindi malalagpasan yung purpose mo na ipangaral ang salita ng Panginoon. Lagi mong gawing number one si Lord above all else. Hindi mo kailangan mag-resign. Pero every time you work, you're not doing it to please men, but to please the Lord. So when God called you and say, Stephen, you are blessed and highly favored. You will bear a son. You will become a pastor. You will serve the Lord. You will share the gospel to other people. God is not giving you a burden. He is giving you an opportunity. An opportunity for you to experience satisfaction that you've never experienced before. That's what I want for you to experience. How I wish you can experience the joy that I've been experiencing nung sinunod ko ang ating Panginoon. Mahirap, yes. May challenges, yes. Pero kahit naman nung hindi ako sumusunod kay Lord, nagtatrabaho ko sa corporate job, kumikita nga pero walang satisfaction. I'm just there for the paycheck. But now, I know, being inside God's will is really going to not just challenge me, but being in God's will bring peace and joy into your heart. Do not ever think for a moment na yung paglilingkod natin sa Panginoon, yung pagsunod natin sa utos ng Diyos, is an additional. Wala na akong time, masyadong busy, kaya once a week lang muna ako because I don't have time, baka ma-burn out ako. That's not an additional. Actually, the solution for that burnout is God Himself. Amen? So, God is asking you, challenging us, the entire global family, to really devote yourself to the Lord and say, God, my life is yours. I don't want to live aimlessly. I want to live a life with purpose. Every head bow, every eye closed. God, we thank you for all the great things that you have done in my life, done in this church, done in each and every one's life. Salamat na sa mga panahong we are
easily discouraged and we want to give up. You always remind us, O God, of your words. Words that empower, words that encourage us, words that bring life, O God, into every situation in our lives. Thank you, God, for this wonderful truth, O God, that you have reminded us that you are able, whatever circumstance, the young and the old, the natural, the supernatural, lagi ka pong may paraan, lagi ka pong may ways para ang iyong blessings ay makarating sa amin. Para ang katugunan ng aming panalangin ay maranasan po namin. But Lord, if this blessing is somewhat tied up to our obedience, and you want us to experience that, Lord, give us the courage to step out of our boats. Give us the courage to really obey what you have said in your word without hesitation. Katulad ni Paul, ni Andrew, ni John at ni James, immediately, we are going to follow you. Katulad ni Mary, be it unto me, Lord, according to your word. And in this Christmas season, O God, allow us to be reminded that all this celebration, lahat ng pagkain sa aming table, lahat ng pamasko at regalo na aming matatanggap ay bunga ng iyong commitment na ibinigay mo ang iyong buhay para sa bawat isa sa amin. Para paalalahanan ng bawat isa sa amin that there's more to life than just drinking and eating and working. You want our lives to live with a direction and a purpose to glorify your name. We honor you, dear Jesus, for all the things that you have done. Sa iyo po ang papuri sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos, pumalakpak at pasalamatan ng Panginoon. Everybody say amen. Hello, Global Family. You made it this far. Once again, marami pong salamat for tuning in, and I pray na yung salita pong ating napakinggan ay makapagbigay po ng conviction at malalim na revelation sa inyong puso upang mai-apply po natin sa ating buhay so that transformation will happen in our life. If this ministry have been a blessing into your life, I want to encourage you to share this video to some people that you know na maaaring nangangailangan din katulad mo ng mensaheng ito. In fact, I want to take it a little bit further, mga kapatid, and invite you to partner with us. If this video, if this ministry have been a blessing to you, I know in the future, it will be a blessing to somebody else as well. That's why if you want to partner with us financially, para maipagpatuloy po natin ang ginagawa ng Panginoon through Gia Kamanava, inihikayat ko po kayo to partner with us. Pumunta lang po kayo sa aming website, giasmnb.com/give. At lahat po ng mga ways that you can support, ways that you could give, para po sa ministering ito, ay makikita po ninyo doon. You can give through GCash, debit card, credit card, bank remittances, at maging mga bank transfer. So, ano pang inaantay ninyo? Support the ministry, mga kapatid, para mas marami pa tayong maabot at mapuno po talaga natin ang langit. In fact, I want to take this opportunity as well. If you have been watching the video for quite some time, wala po kayong church na kinakabilangan, and you want to deepen your relationship with the Lord, I want to encourage you to join our link-up groups. Ginagawa po namin yan in person or online. If this is impossible para po sa inyo na makapunta dito sa amin physically or in person, we have an online link-up group na ginagawa po namin sa iba't ibang dako ng mundo. If you want to be part of the link-up groups, ito po ay small groups na aming ginagawa kung saan ang bawat isa sa atin ay nagpapalakasan para ihatid tayo sa spiritual growth. Kung nais po ninyong makasama rito, all you have to do is go to our website, giasmnb.com/linkup. Ilagay nyo lang po kung saang location kayo naroroon. And I'm sure na meron po mga link-up groups na nababagay po at suwak po sa time zone ninyo kung nasaan man po kayo naroroon. Once again, marami pong salamat for reaching this far at naabot nyo po ang part ng video na ito. And I hope sa mga susunod pang video, mapagpala pa tayo ng lubos ng ating Panginoon. Keep spreading the word of God. Punuin natin ang langit and let us fight for our family.